is the only thing stronger than fear. And then men die. Just like everybody else in here. A liar. Bring me her head and bring me all of theirs. This is war. A lot of hope is dangerous. Learn how to serve your country instead of just yourself. She's just a kid. Spark is fine, as long as it's contained. Noong unang panahon, may isang kaharian na nagngangalang Berbanya. Pinamumunuan ito ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Mayroon silang 3 anak, si Diego, ang panganay, matapang at matipuno. Si Don Pedro na mabilis at ang bunso na si Don Juan ang mahiyain sa 3. Isang gabi nagkaroon ng isang masamang panaginip ang hari. Dahil sa panaginip na ito, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Ang awit lamang ng Ibong Adarna ang siyang makakapagpagaling sa hari. Kinausap ni Reyna Valeriana si Don Diego upang hanapin ng Ibong Adarna. Diego, anak, kailangan mo makita ang Ibong Adarna. Ang pag-awit lamang niya ang makakapagpagaling sa iyong ama. Masusunod po, inay. Malayo ang nilakbay ni Don Diego.
Kung saan-saan siya naglakbay, ngunit hindi niya makita ang ibon. Kung saan saang sulok na siya ng kagubatan nagpunta, ngunit nabigo pa rin siya sa paghanap ng ibon. Hanggang sa napagod at umupo siya sa isang ilalim ng isang puno. Sa kanyang pag-upo, nakarinig siya ng magandang huni kaya hindi niya namalayan na siya'y nakatulog at naiputan ng ibong Adarna. At siya ay naging isang bato. Sundan mo ang iyong kapatid na si Diego sa paghahanap ng ibong Adarna. Opo, masusunod po, mahal na Reyna. Sa pag-aalala ni Reyna Valeriana, tinawag at kinausap niya si Don Pedro upang sundan ang kapatid na si Don Diego. Tinahak ni Don Pedro ang daan ng kagaya ng kay Don Diego, ngunit di niya pa rin nakita ang ibong Adarna. Sa sobrang kapaguran ay umupo rin siya sa ilalim ng puno na pinagpahingahan ni Don Diego. Nang makarinig ng magandang huni ay agad siyang nakatulog kaya naman ay naiputan siya ng ibong Adarna. Katulad ni Don Diego, si Don Pedro din ay isang naging bato. Sundan mo ang iyong kapatid na si Diego at Pedro sa paghahanap ng ibong Adarna. Ayon lamang ang makakapagpagaling sa mahal na hari. Masusunod po, mahal na Reyna. Si Don Juan na lamang ang makakatulong sa paghahanap ng ibong Adarna. Kaya naman, pinatawag siya ni Reyna Valeriana. Habang siya'y naglalakbay, naisipan niyang kumain at magpahinga. Sa patuloy na paglalakbay, may nakasalubong siyang tinatawag nilang Ketongin na tila gutom na gutom. Bangin ng konting pagkain. Ako, di pa po yata kayo kumakain. Sandali at may natira yata akong isang tinapay dito. Ito po.
Salamat. Dahil sa kabutihan mo, ituturo ko sa iyo ang hinahanap na matanda ermitanyo. Diretsuhin mo lamang ang daan na ito, doon mo na makikita ang matanda ermitanyo. Ako, maraming salamat po. Magandang araw po. Kayo po ba ang sinasabi nilang matandang ermitanyo? Oo, ako nga. Ikaw ba ang bunsong anak ng hari at hinahanap mo rin ba ang ibong Adarna? Opo, ako nga. Maaari niyo po ba akong tulungan kung nasaan ang ibong Adarna? Hindi kita maaaring samahan, pero maaaring kitang tulungan. Ang ibong Adarna ay may 7 kanta, na kapag ikay nakatulog at ikay naiputan, magiging bato ka. Kaya naririto ang 7 kalamansi at 1 kutsilyo na maaari mong gamitin. Maraming salamat po at ako po'y tutungo na sa pugad ng ibong Adarna. Tinahak ni Don Juan ang tinuro ng ketongin sa kanya at narating niya ang tirahan ng matandang ermitanyo. Pagkatapos siyang bigyan ng mga kakailanganin upang mahuli ang ibong Adarna, nilakbay na niya ang puno kung saan man namumugad ang ibon, ang Piedras Platas. Umupo siya sa tabi ng 2 bato sa ilalim ng puno. Nang madinig niya ang huni ng ibon, ay agad niyang kinuha ang kutsilyo, saka sinugatan ng sarili at pinigaan ng kalamansi. Ininda niya ang sakit para lamang hindi makatulog at mahuli ang ibon. Nang makita niya ang ibon sa kanyang likuran, ay agad niyang itong kinuha upang makalipad. Nang malaman niya ang 2 niyang kapatid ang 2 bato, kumuha siya ng tubig sa ilog Herdan at agad binuhusan ng 2 bato at naging tao na uli ang kanyang kapatid. Nang lisanin nila ang bundok Tabor kung saan nanirahan ng Adarna, nagplano sina Diego at Don Pedro na bugbugin si Don Juan upang sila ang magdala ng ibong Adarna. Dala ito ng inggit at galit kay Don Juan. Adarna kay Don Juan. Dapat tayo magbigay kaya sa hari ng ibong Adarna. Tama, hindi tayo pwede mo sa pawan. Makauwi sina Diego at Pedro. Hindi umawit ang ibong Adarna. Mahal na rin dala na po namin ang ibong Adarna. Sapagkat hindi sila ang nakahuli sa ibon. Nagtaka ang reyna. Bakit ayaw kumanda ng ibong Adarna? Ngunit bigla na lang itong umawit. Sapagkat, anong nangyari sa Juan? Dumating si Don Juan.
Sa pag-awit ng ibon Adarna, nagising na ang hari at wala na itong masamang nararamdaman.